Kapag narinig niyo ang mga salitang tomboy at bakla, anong nakikita ninyo? Maaaring gumagamit ng makeup ang isang bakla at may natatangi siyang paraan ng pagkilos at pagporma. Maaaring maikli ang buhok ng tomboy at may natatanging paraan ng pananamit. Ngunit, may tinatakda ba talagang katangian ang pagkalalaki o pagkababae? Pagkabakla o pagkatomboy? Si Maria Ressa ay ang CEO ng news site na Rappler. Si Lea Salonga naman ay isang kilalang artista. Pareho silang may maikling buhok na sinasabi ay katangian ng isang tomboy. Ngunit, si Maria Ressa lamang ang tomboy habang si Lea Salonga ay hindi. Si Chica Garcia naman ay isang radio DJ. Mahilig siyang lumakbay sa iba't ibang mga lugar at mag-collect ng mga sapatos. Si Bretman Rock naman ay isang beauty vlogger. Mahilig siyang mag-model at mag-makeup. Pareho silang nagmamahal ng lalaki at pareho silang bakla. Bakit kahit parehong maikli ang buhok ni Maria at Lea, ay magkaiba ang minamahal nilang mga gender? Bakit magkaiba ang libangan at pamumuhay ni Bretman at Chico kahit pareho silang bakla? Ang katotohanan kasi ay hindi tinatakda ng anumang katingian o paraan ng pagkilos ang kasarian o gender ng isang tao. Ito ay dahil sa SOGI. Ang SOGI ay isang acronym na nangangahulugang Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. Mahalagang maintindihan ang pagkakaiba ng mga ito dahil ang mga stereotypes na nabubuo natin tungkol sa gender identity ng isang tao ay may malaking papel sa panghuhusga natin sa kanila. Lahat tayo ay may gender identity, gender expression, at sexual orientation. Hindi lamang ito limitado sa mga gay, bakla, at iba pang kasapi sa LGBTQIA. May ikukumpara ang mga terminong SOGI sa salamin, mask, at puso. Ang salamin ay simbolo ng gender identity. Ito kasi ang tunay na gender o kasarian na ayon sa palagay ng isang tao at hindi ayon sa sex niya nang siya ipinanganak. Ito ay maaaring maging lalaki o babae. Ang mask naman ay simbolo ng gender expression. Ito naman ang ipinapakitang kasarian ng isang tao sa mundo. Ito ay pambabae, panlalaki at pambabae o wala sa anumang takdang gender. Ang puso ay simbolo ng sexual orientation. Ito ang mga kasarian na minamahal ng isang tao. Maaaring straight ang isang tao, bakla o gay, lesbian o tomboy, bisexual, pansexual, at iba pa. Ano ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong lahat tayo ay kabilang sa SOGI? Tingnan natin ang ilang mga halimbawa. Si Ramuel ay ipinanganak na lalaki. Ito ay kanyang sex. Sa kanyang pananaw, tunay siyang lalaki. Ito ang kanyang gender identity. Panlalaki ang kanyang pananamit at pamumuhay. Ito ang kanyang gender expression. May girlfriend siya at babae ang minamahal niya. Siya ay straight. Si Jenny naman ay pinanganak na babae. Ito ang kanyang sex. Sa kanyang pananaw, tunay siyang babae. Ito ay kanyang gender identity. Pambabae ang kanyang pananamit at pamumuhay. Ito ang kanyang gender expression. May girlfriend siya at babae ang minamahal niya. Siya ay isang lesbian o tomboy. Si Dylan ay pinanganak na babae. Ito ay kanyang sex. Sa kanyang pananaw, tunay siyang lalaki. Ito ay kanyang gender identity. Panlalaki ang kanyang pananamit at pamumuhay. Ito ang kanyang gender expression. Siya ay isang transgender. May girlfriend siya at babae ang minamahal niya. Si Sam ay pinanganak na lalaki. Ito ang kanyang sex. Sa kanyang pananaw, tunay siyang lalaki. Ito ang kanyang gender identity. Walang takdang gender ang kanyang pananamit at pamumuhay. Ito ang kanyang gender expression. Nagkaroon siya ng girlfriend dati, ngunit ngayon ay may nililigawan na siyang lalaki. Siya ay nag-identify bilang bisexual. Ang bawat terminong aking tinalakay ay bumubuo ng kani-kanilang mga spectrum. Ang ibig sabihin nito ay hindi palaging lalaki o babae, bakla o hindi lamang ang kasarian ng mga tao. Hindi may kakahon sa dalawang salita lamang ang SOGI. Ito ay isang linya at maaaring tumayo ang isang tao sa anumang punto. May mga tao rin na nasa gitna ng mga identidad at label, at mayroon din na wala sa spectrum. Hindi rin parating tutugma ang mga spectrum ng SOGI. Sa ating lipunan, may iba't ibang posibleng kombinasyon ng gender identity, gender expression, at sexual orientation.
at kailangan natin itong respetuhin at ipagmalaki.